Kahinog naman na talaga na desisyonan yung kaso sapagkat nakasagot na, nabigyan na ng due process, and therefore dapat lang at marapat lang na desisyonan yung kaso. Diniskwalipika na ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division si Attorney Christian Sia bilang congressional candidate ng Lone District ng Pasig City. Batay sa desisyon ng dibisyon, lumabag si Sia sa Section 261 ng Omnibus Election Code. Ang mga binitiwang pahayag nito sa kampanya laban sa mga solo parent at staff nito ay nagdulot ng sakit, pinsala sa mga kababaihan. Labag din ito sa kanilang resolusyon na nagbabawal sa diskriminasyon. Ikinatuwa naman ng grupong Gabriela ang desisyon ng COMELEC 2nd Division. Kami sa Gabriela, syempre, wini-welcome namin at saka kino-commend namin actually yung COMELEC 2nd Division doon sa decision nila na i-disqualify si Pasig candidate, no, Attorney Christian Sia, dahil matatandaan natin si Sia 2 beses nang nakitaan ng COMELEC na violate niya, no, yung karapatan at dignidad ng mga kababaihan, no. Paliwanag naman ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, may pagkakataon pa si Sia na maghain ng apela o motion for reconsideration. Mananatili din ang pangalan nito sa balota. Ipinasuspindi naman ang dibisyon ang proklamasyon nito kung siya ay mananalo at hindi pa naging pinal ang desisyon sa kaso. Kung ano man po yung remedy pa niya, wala naman po tayong problema. Hanggat walang pinal na desisyon, ang pangalan ay mananatili sa balota, ang tao ay maiboboto at maaari pong maproklama kung sakasakali kung walang pinal na desisyon laban po sa kanila. Wala pang tugon si Attorney Sia sa hinihinging reaksyon ng UNTV News. Ngunit sa naunang sagot ni Sia sa show cause order ng COMELEC, sinabi nitong bahagi ng karapatan sa pananalita ang kanyang nagawa. Samantala, umatras naman na magsilbi bilang kasapi ng electoral boards ang 30 guro sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sabi ng komisyon, mayroon sa kanila ay kamag-anak ang mga tumatakbong kandidato sa lugar. Inaasahang papalitan sila ng mga tauhan ng Philippine National Police. Sana kung meron pong mga magwi-withdraw pa ng mga electoral board members sa anumang kadahilanan, sana po magawa naman natin ito bago po matapos ang araw ng Biyernes, para may panahon ng COMELEC na makapagpadala kaagad ng mga pampalit. Noong 2022 elections, madami ring guro ang umatras sa BARM, partikular sa Cotabato City. Kaugnay pa rin ang paghahanda sa halalan sa Lunes, isinasagawa na ng COMELEC ang final testing and sealing o FTS ng 100 automated counting machines o ACMs na gagamitin sa mass feeding ng balota kaugnay ng local absentee voting. Layon pa rin ito na gumagana ng maayos ang mga makina. May mahigit 72,000 na aplikante para sa local absentee voting pero mahigit 57,000 lamang ang naaprobahan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.